Ngayon, ano na lang, share natin. Pag-usapan natin Beatitudes. Familiar? Familiar ka, Richmond. Mm. Siyempre. Sermon on the Mount. Mm. So, dahil pareho tayong minister, magandang pag-usapan natin to. So, ito yung time na nagturo na si Christ sa disciples niya. So, babasahin lang natin and then wala namang Matthew 5. sa Matthew 5. Kunin lang natin yung ESV version. ESV. So, shift muna tayo from the topic ng ano to? From the topic ng work dahil pareho tayong nasa ministry. Ministry. Yung turo kung paano nag-start ng teaching si Jesus. No? Mm. Yeah. So, Sermon on the Mount, yung Beatitudes. Yeah. So, when Jesus opened his mouth and taught them, saying, "Blessed are poor in spirit, for there is the kingdom of God." Naranasan mo na yan kay Richmond? Poor in spirit. Ay, oo. Paano mo siya naranasan? Ano? Poor in spirit. Puno ng for in the spirit. Oo, poor. Tagalogin natin. Sige, taga. Wait. Kuha tayo muna. Kaya Tagalogin mo muna. Oo, para pareho tayong... Kahit ako gusto ko Tagalog. MB. Sermon sa mundo. Yun, napakaganda. So, pag sa Tagalog, ang mga pinagpala. So, ito yung intro ni Jesus doon sa sermon na. Sabi niya in verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kanyang langit. So, yung again, hindi natin makita yung poor in spirit pagdating sa Tagalog version. Pero naranasan mo na ba kay Richmond yung wala ka ng maasahan? Naranasan mo yun? Minsan oo, naranasan ko. Pero na-overcome ko naman. Paano mo siya na-overcome? Di pinag-pray ko kay Lord na kung paano ko ito malalagpasan, ganun. Anong response ni God sa'yo? Anong tinuturo niya? Sumunod ko lang sa will, ganun. Amen. Oh. Will of the Lord lang susundin ko, ganun. Good. Sapagkat ibig sabihin, the more na makita mo yung sarili mo na wala kang inaasahan, nabibilang ka lalo sa kaharian ng langit. Kingdom. And pagdating sa 4, sabi niya, pinagpala ang mga nagdadalang hati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Nagdadalang hati, nalulungkot. Siyempre, Richmond, nalungkot ka na ba? Ay, oo. Ilang beses na. Ano example ng kalungkutan? Yan. Ano example ng kalungkutan? Meron. Yung yun, naghihintay pa rin ako na magka-jowa. The best. Yan isa yun. Bakit hindi, di ba? Kasi pagpe-pray natin yan. Ibig sabihin nalulungkot ka, syempre, mas iniisip natin na wala ba akong kasama sa buhay, gano'n? oh, yes. Yung baga yung partner in life, doon natin makukuha yung ano. Pero ang tanong ko Richmond, total, nandito na rin tayo, usapan na gusto mo magkaroon ng ng girlfriend. Naghahanap ka ba? Ay, oo. Paano hanap? Yan. Paano hanap ginagawa mo? Pinagpapray ko na lang. Hindi, halimbawa, pag sa loob ng sa loob ng simbahan, sa mga event, naghihintay lang ako. Naghihintay lang ako ng signs kung paano ko siya liligawan, ganun. Anong sign? Anong sign yung pinagpe-pray mo? Sana mabait din siya. Hindi, ibig sabihin, halimbawa nakita mo siya.
Nakita mo siya, di ba? Ano yung sign na hinihingi mo sa Diyos? Na, alam ba, Lord, pag kinausap niya ako, ganun yung mga sign, di ba? Lord, pag kinausap niya ako, may pag-asa ako. Yung ganun, di ba? Para bang pag tumingin ka, akin ka, ganon. Yun ba yun? Oo. Tama. Tama kay Richmond, tama. At sa palagay mo, ano yung pinagpe-pray mo kay God na kasi syempre part sa atin lalaki tayo, pinagpe-pray natin sa Panginoon. Example si Jacob, okay? Alam mo yan sa story ng Bible, di ba? Sino yung una niyang minahal? Si Leah? Si Leah ba si Rachel? Yung 'di ba 7 years siya naglingkod kay Laban? Si Jacob. And then, hinintay niya ng 7 years. Nakalimutan ko si Leia muna o si Rachel. Pero nonetheless, naghintay siya ng 7 years. Pero may ginagawa si Jacob. Hindi siya nagstay lang sa isang sulok. Tinrabaho niya yung family ni Leia at ni Rachel bago niya makuha. Ngayon, ang tanong ko, dahil nalulungkot tayo, nagdadalamhati tayo sa punto na yan. Anong ginagawa mo para makahanap ka ng partner? Parang nagpapa-impress lang ako sa kanya, ganun. Oo, meron. Ngayon, meron ka ba napupusuan ngayon? Yan. Meron naman, pero tinatago ko lang. Tinatago pa. Kailan mo sasabihin? Lihim lang. Kailan mo sasabihin? Wag na dito, syempre. Wag natin dito sabihin, di ba? Ilihim mo yun eh. Kailan ka maglalakas ng loob na sabihin? Nag-uusap ba kayo? Yun pala muna ang tanong. Nag-uusap kayo? Hindi. Nag-ano lang ako. Parang binabola ko lang, gano'n. Masaya siya magkasama kayo. Bola-bola lang, gano'n. Baka kailangan mo sabihin. Sa kanya. Gusto kong sabihin, pero minsan natutorpe din ako, gano'n. Baka kasi kailangan mong hingiin na panalangin. Kasi, ginagawa ko naman yun. Ano nga ba yung verse na yun? Nakalimutan ko yung verse na for the Spirit of the Lord, don't give us the spirit of timidity. Pero darating din yun. Kailan mo balak yan? Hindi ka pa masasabi kung kailan eh. Baka kasi, yun na yung sagot sa'yo ni Lord para hindi ka na magdalamhati. Di ba? Para hindi ka na... Kasi di ba? Sana yun, no? Although, sabi ng Panginoon, pangako niya sa kanyang salita, yung mga nalulungkot, yung Diyos yung ating satisfaction. Although, syempre, naiintindihan, naunawaan ko, lalaki din ako. Kailangan natin ng partner. Baka Kuya Richmond, kailangan mo din pag-pray na lumakas yung loob mo. Baka kailangan din ng prayer na lumakas yung loob para masabi mo. Pati nga siya, pinipray ko din eh. Diba? Baka yun na lang ang kailangan sabihin. At iparating mo sa kanya yung intention. Intention mo. Diba? Pero diba nung high school tayo, Kuya Richmond? Nung high school tayo, diba? May naging girlfriend ka naman, Kuya Richmond. Sino yun? Sino yun? Wala ba? Hindi natin kaklase. Di ba may mga naging may naging girlfriend ka dati? Ayun, taga ibang bansa. Oo. Yung sa Guam. Oo, ano nangyari doon? Tagal din eh. Matagal na, hindi na talaga siya. Hindi lang yun eh. Okay. Anyway, yun ang ipag-pray natin kay Richmond. Yung lakas ng loob. Wala na yun. Matagal na. Nakalipas na yun. Hindi, ibig sabihin, yung lakas ng loob mo. Lakas ng loob mo para masabi sa kanya. Sabay, para pag mo. So, hindi natin masasabi, pero maganda, no? Sabi, pinagpala din yung mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila. And humble ka naman. Naniniwala ako, humble ka kay Richmond, di ba? Oo. Humble ako. Humble ako kay kanino. Oo, noon pa man din na yun eh. Sabi pa dito, pinagpala ang may matinding hangarin.
Ito, kay Richmond, kitang-kita kita dito. Yan. Pinagpala ang mga may matinding hangarin sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan ng kasiyahan. Noon pa man, kay Richmond, di ba? Nasa church ka lang. Mm. Yun talaga ang hangarin mo. Oo. Kailan ka nag-start na magkaroon ng hangarin na sundin si Lord sa ministry? Kailan yun? Siguro, nung 2005 pa, Oh, nung nagaya lang ako. ibig sabihin 2005. Hindi pa tayo magkakilala. Di pa. Oo. 2005. Paano nangyari? Paano ka nagkaroon ng hangarin? Sabayan pa kami nakatira nun eh. Okay. Bago naaya lang ako na umate na ng Bible study gano'n. Doon nagsimula. Doon ka nagkaroon ng faith, doon ka tumanggap kay Jesus. Tinanggap Doon mo na rin. Pero yung kailan yung naging part ka ng church? Yung alam ba, yung activity, youth activity, kailan yung part na yun? Same year din, 2005 din. Saang church yun? Ano na ba yun? Sa Unida na ba? Sa Di ECC pa. na ba? Saang Di pa. church yun? Sa, Jesus is alive pa ako doon eh. Jesus is alive? Sa Sinigulasan. Sa Sinig. Okay, sa Sinig. So, ibig sabihin, magkakasama kayo ni... Magkakasama na kayo ni Giselle dati pa? Ay, oo. Oh, okay. Sila Rev, yan. Sila Revelation. Sila rin din. Sino pa ba ang kaklase natin na GI? Naalala ko, doon din namin dinadala yung kapatid mo. Si Reggie. Pero, praise the Lord. Pero, ngayon, di ba, naglilingkod na rin si Reggie. Di ba? Although, yun nga, ang preference mo sa ECC, sila Ate Yes, sila Reggie magkakasama. Okay lang yun, as long as iisang Diyos yung sinasamba natin. Ngayon, naging part ka ng youth. Nagkakilala tayo 2009. Hindi yata. 2009 ba? 8? Yata. Oo, parang gano'n, somewhere. Yun yung gumraduate tayo noon. 9 pala. 2007 tayo nagkakilala. 2007 din. Second year. Ganda tayo nagkakilala. Sabay nasa church ka na pala noon. Okay. Ngayon, kay Richmond, yung hangarin natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, yun yung fullness of joy. Yung kasiyahan talaga ng gagaling sa Diyos. And sure ako meron ko nun. Sabi din dito, sabi ni Christ, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Nakakaramdam ka ba ng habag o compassion kapag nakikita kang ibang tao? Nararanasan mo yun. Halimbawa, ito nararanasan ko to minsan eh. Alam mo yung mga street children, di ba? Parang gusto mong i-share sa kanila si Jesus para magkaroon sila ng pag-asa. Yung mahabag. So, pangako in word na alam mo yun, makahabagin din tayo ng Diyos. And then, sabi dito, pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Naniniwala ako kay Richmond. Malinis na puso. Hindi, kasi nagkakasala pa din naman ako. Hindi na perfecto yung tao. Nagkakasala din ako. Yun. Tama naman. Pero, naniniwala ako na because of Jesus, nalilinis tayo. Tama? Tama. Kasi wala namang ibang makakapagpalinis sa atin. Hindi natin kaya eh. Totoo naman yun eh. Kasi talagang magkakamali. Pero hindi ibig sabihin na sasadyain natin, 'di ba? Yung pagkakamali. Dapat may struggle. At naniniwala ako na si Jesus yung dahilan kung bakit malinis ang tingin sa atin ng Diyos. Dahil kay Jesus. Yun naman yung katotohanan. Sabi in verse 9, pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Peacemaker ka ba, Kuya Richmond? Yeah. Peacemaker pa.
Sa ano? Depende eh. Paano depende? Yung halimbawa may nag-aaway, syempre. Awad yan. Ano gagawin mo? Hindi, awatin ko na lang. Sabihin ko, huwag kayo mag-away kasi hindi maganda yan. Kasi baka kung saan kayo makarating yan, ganun, hanggang sa ano, magkasapakan kayo. Wag naman ganun. Wag naman ganun, di ba? Oo. Dapat pala nandito si ano eh. Nandito si Reggie eh. Kasi kaming dalawa yun eh. Mm. Pero okay naman na. Salamat sa Diyos. Naging okay na kami. Mm. So, peacemaker. So, si Reggie, naging pacemaker siya. And then, lahat naman tayo na nasa Diyos, nagiging peacemaker. So, totoo yun. No, Pepa. And then, lastly, sa verse 10, pinagpala ang inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Naranasan mo na, Kuya Richmond, pagtawanan ka kasi pupunta ka sa church? Parang oo, naranasan ko na rin. Yung halimbawa, hindi unbeliever, yan, hindi mananampalataya. Naranasan ko rin. Sabay. Danas ko yun eh. Oo. Pero pag ganun yung nangyayari, dineded mo ko na lang eh. Sabi ko sa sarili ko, kaya bayaan mo yan. Maniniwala din sila kay Lord, ganun. Amen. Oo. Talagang inahayaan mo na lang, no? Kaya napakaganda. Kaya sabi ni Christ, napakahalaga nun. At kapag meron talagang nagsasalita tungkol sa pananampalataya natin, yun yung katotohanan na nasa tamang pananampalataya tayo. Kasi kung walang umuusig sa'yo, teka lang, baka katulad ka lang nila, kaya hindi ka inuusig. Pero pag inuusig ka, yun ang katunayan na may pananampalataya. So yun Kuya Richmond, ang in Matthew 5, ang mga pinagpala. Siguro sa next Sunday, pag kasama natin sila, syempre mas marami yung tanungan, mas marami yung pag-uusapan natin. Balikan natin yung topic tungkol sa work. So ngayon, ang work mo is yung ministry mo, 'di ba, sa church. At yung the reward is eternal, no? Kapag ginagawa natin yung ministry with love. Ganun yung mangyayari. Ayun, Kuya Richmond, may gusto kayo dagdag? Wala pa naman. Siguro sa susunod na linggo, pag-uusapan ulit natin yun tungkol sa work. So ngayon, papahinga na tayo. Kung wala kayo idadagdag, kung okay ka na. And then, okay na rin. Sana kompleto na next week, no? hindi. Magtutuloy-tuloy naman tayo. Kung masyadong nakakapagod na ang linggo, kasi halimbawa ako, galing din ako church maghapon, di ba? Kung baka sakaling ilipat natin ng ibang araw, hahanapin lang natin yung tamang araw. So, paglipat natin. So, yun lang, Kuya Richmond. Kung wala na, okay na tayo. And tuloy natin to. Yung ganitong Sige. Kaya pag minsan, magkita-kita tayo minsan. Para hindi naman laging online. Sure, why not? Sige, salamat Kuya Richmond. Blessing. Good night. Good night then. Next week ulit. Bye-bye. Okay. Bye.